may nagtanong sa akin during nung nagba-basketball kami. Ano ko yan teammate. Tinanong sa akin, Jan, nag-ano ba kayo? Nagtutours ba kayo? Yung tipong nag-aayos kayo ng mga itinerary, tapos kayo bahala sa kanila doon. Tour agency. O yun, ganon. Sabi ko, hindi Brad. Ano ginagawa nyo? Nagko-content lang. Tatravel lang doon, tapos iko-content ko yun. Pero if may pagkakataon balang araw magganyan as a business, why not, di ba? Pero ngayon, talaga matrabaho yun, sabi kong ganon. Kaya kami, nagdi-DIY travel lang kami. Ganon. So out of curiosity, bigla lang nagtanong siya na, siguro nagtaka kasi 'di ba, panay travel content yung pinopost natin. Panay travel din talaga tayo, 'di ba? So siguro nagtaka siya. Baka nagtutour agency ka or baka may matulong ka siguro sa pag-travel nila, parang ganun. Feeling ko baka may planned na gala. So baka magtatanong, baka magpapa-arrange sa'yo. Yun. Hindi na siya bago sa atin. Laging ang dami nagtatanong sa comment section. Pati minsan nagdi-DM. Nagdi-DM. Grabe, no? Kaya, yun nga, maganda pag-usapan natin, yung DIY travel, kung ano ba to. Kasi ang dami pang ang dami pang hindi alam ito. Oo. Siguro yung mga younger generation, alam nila ito. Pero yung mga kasing edaran natin pataas, parang... Saka yung mas matanda, lalo na yung mas matanda. Parang hindi pa nila grasp yung concept. Ng DIY. DIY means do it yourself travel. And welcome kayo dito sa... The Tara Podcast. I'm Jamie. And I'm Jan. So pag-uusapan natin dito sa podcast ay travel and real adulting. Kami po ay mga content creator at hindi po kami tour agency. So wala po kami bebentang mga products. Pero may mga share kaming mga tips, mga promo code. Katulad dito sa Klook na maaari maka-discount kayo. Hanggang doon lang po kami. Pero hindi po kami nagbubook para sa iba. Hindi po kami pa nag-a-arrange. So that's trabaho po yun ng tour agency. Yung sila po mag-a-arrange for you ng mga itinerary, pati sila na rin magbubook on your behalf. To be clear, hindi talaga namin yun ginagawa. Ang binubook lang namin ay para sa amin. Sa sarili namin. For family. Tayo yung parang nag-organize noon. Tsaka dati sa friends. Yeah, ayan. Okay, sa friends nga. Diba? So, lalo pag maghahanap ng mga seat sale, yung mga ganon. So, yun nga. I remember dati, ako taga-book Nagtatrabaho pa ako nun sa corporate. Parang isang buong araw, yun lang yung ginagawa. Ay, bad! Nagbubook lang ako, naghanap ako ng seat sale sa Cebu Pacific tsaka AirAsia. Dalawa lang yung tinitingnan ko lagi dati nun. Dahil siguro, inaamin ko na, pumipetics din talaga ako sa work dati. Yun yung ginagawa ko, computer ng company, doon ako nag-search, doon ako nagpiprint ng itinerary sa printer ng company. Uso pa yun, no? Pagpipit ng itinerary. Papel talaga, di ba? Dadalhin mo. So, ako yung masipag nun. So, may idea ako how to arrange or organize a trip. Pero, hindi for everyone. For us lang, tsaka for family nga, and friends. Tsaka hindi yung magpapabayad ka para gawin yun, di ba? O kaya, ikaw bahala mag-book sa amin kasi ang daming complications nun eh. If ever na... di ba minsan parang may mag-chat sa atin na, uy pre, book mo naman ako. Oo. Medyo mahirap siya. Sige, explain why. Mahirap kasi, for example, magpapabook si friend A. Pabook naman kami. Ayan, di binook mo. So usually kasi pangalan mo yun eh. Yung mga credit card mo yun or sabi natin cash. Bira yung mga may pay at the hotel eh. Meron yun, pero bira. Ngayon, pag nagkaroon ng problema, either mali yung nabook mo or scam pala yung nabook mo kasi may mga ganun din eh. May mga scam. So, ikaw babalik ka ng kaibigan mo. Di ba? Hindi ka pa bayaran. No? Oo. Sabi natin, i-refund natin. Sabi natin, i-refund mo doon sa kaibigan mo. The moment na nandun na sila at wala silang ma-stayan, yung hassle, lagot ka. Kaya hats off din ako sa may mga travel agency, yung mga yung mga tawag doon, yung mga freelance. May mga accredited eh. Tapos meron din accredited pero medyo small scale. Believe ako doon kasi mahirap ang ginagawa na yon, tapos small scale ka, tapos siguro small manpower pa yun, di ba? Pero kasi delikado din yun eh, yung may iba magmamanage yung mga personal details mo, di ba? Kaya hopefully by the end of this episode, kaya standby lang kayo, matuto kayo ng DIY travel. Ayan. So ayun, ni-reveal mo na ano ba talaga yung pag-uusapan natin ngayon. Syempre mostly travel talaga pinag-uusapan natin sa podcast na to, and actually the last 2 episodes natin gusto namin
namin yung naging traction, especially yung Iloilo podcast. Yung sumunod doon is Love the Philippines. So, it's still all about local travel. Ngayon naman, hindi lang local travel. Kahit international travel to, pwedeng i-DIY. Yes. And parang medyo bibigyan namin kayo ng konting idea how we do DIY or do-it-yourself travel in a way na mas makakatipid, tapos mas flexy nga yung magiging trips nyo, and mas masaya for me kasi nga hawak mo nga yung oras mo sa pag-travel. Mas magiging confident ka sa travel nyo. Kasi ang hirap din kasi nung parang inaalala mo, may marami kasi yung nababasa sa mga groups na, for example, nagbayad sila dito sa tour agency na to, tapos mga 1 day before, 2 day before na lang, hindi na sila kinokontak o kaya wala pa yung booking confirmation ng hotel. Shit. So ang hassle, no? So mas maganda talaga, nasa sayo na yung kamay. Nasa sayo yung kamay, di ba? Nasa yung kamay mo. Nasa sayo yung parang lahat. Kumbaga, yung itinerary, yung hotel bookings, yung flight itinerary, yung mga gano'n. Kumbaga, nasa palad mo na lahat ng mga gagawin, hindi nasa ibang tao. Okay. Pinalali mo pa na, sa'yo na, nasa kamay mo na. Sa'yo na ang lahat dapat. Iba pa. Sa'yo na ang lahat. Pero tama. Mas nakaka-less hassle yun. Kasi parang ready ka na, aalis ka na lang. Ready na yung bookings mo ng hotel, ng activities, ng flights, lahat-lahat na. Okay. So, mag-umpisa muna tayo doon sa pinaka-pre. Siyempre, wala ka pang plano. Paano po yung DIY? Pre, hindi free. Pre. Pre, pre. Pre na lang, pre. Sorry, mahina ako sa English. Sige, sa Yun. pre. Siyempre, wala ka pa idea. Diba? So, siyempre, ang una mong gagawin, dami niya. Search lang kayo sa TikTok, FB, IG. Google. Hindi, gusto ko sa FB, TikTok, IG. Either search lang Jamimoy Vlogs or Soral Trading. Yan. Yun lang isa-search nyo. May mga na dyan. May mga daily itinerary, budget. Kasi para matansya mo kung magkano yung ilalabas mo. Tapos may mga yung itinerary kung saan maaaring magandang pumunta. Tapos yung mga suggestion na food recommendation, pati yung mga shopping, whatsoever. Hindi lang kami marami pang travel content creator dyan, pero mas maganda kami. In short, research first of all. Nang kung saan mo balak pumunta. Naman. Okay? Kasi sa atin kasi parang common sense Sa iba kasi parang hindi siya common sense dahil nga sanay sila na lagi na may mag-aasikaso para sa kanila. Kaya nga may mga tour packages Tsaka kaya nga may nagtatanong bigla sa atin na yung mga basic na tanong, like may balak na silang pumunta ng Bangkok or Tokyo, pero yung tanong nila is parang, are you sure may balak ka? Ba't wala pang alam dun sa pinaka-basic, like paano magbubuk, saan ako magbubuk ng hotel, plane, plane. paano ako magbubuk ng sobrang mura. Mahirap ituro siya. Siguro ang hirap parang kailangan talaga, una talaga mag-research ka. Sige. Sa lahat na ng social media at Google. Okay, so nandun tayo sa budget. So unahin natin flight. Okay. Ngayon, wag muna tayo sa flight, sa transportation na lang. Kasi dito sa Pilipinas, may mga local May mga local travels sa pwede ka mag-bus. Kahit ako nagre-research pa rin ako sa ating local travels kasi ang ganda kasi ng public transport natin no? Kalat-kalat, no? Kaya mapapa-research ka. Katulad sa Baler, di ba? Merong Genesis bus. So, i-research mo yun. Diba? Kung gaano katagal yung biyahe, whatsoever, magkano. Ngayon sa flight, ito kasi medyo tricky part Ang alam lang kasi nila, flight is mahal. So, hindi nila alam, merong murang flights. Yeah, kapag sale. Kapag sale. Di ko pa binabanggit yung sale. Ang ibig ko sabihin, mga low-cost airlines. Okay. Like, if ever magpupunta kayo sa Siargao, namamahalan kayo sa Siargao, pwede kayo pumunta ng Clark Airport at sumakay ng Sunlight Air. Okay. Oo nga, no? So, may mga low-cost airline. See? Makukuha lahat yan sa research. Research nga lahat yan. Ngayon, kung gusto nyo katulad namin, I suggest na mag-abang kayo ng seat sale. Yun lang po kami. Ang secret. Hindi na siya secret. Hindi na siya secret. Yun lang po kaya kami nakakapag-travel madalas dahil we planned siguro months ahead. 6 months or more ahead. Bar to Iloilo, 2 months lang yun sa bagay. May mga exemption na ganyan kasi nga may mga sale May mga sale. Yun nga, magpaplano ka syempre para mas makahanap ka ng mas murang flight. Okay? Hindi laging makikita mo, for example, Japan, 20,000 per person.
Hindi laging gano'n. Pwedeng may 8,000, pwedeng may 4,000. Although for other people na hindi naman talaga, walang kaso yung budget. Like, okay lang ako kahit medyo ganyan kamahal. Okay lang, edi go. Pero yung kunyari, katulad natin na, yung mga, base na lang natin sa mga nagtatanong sa atin na gusto din nila makatipid eh. So, ang masasuggest is yun, mag-research nga talaga at mag-antay ng mga seat sales, mga promo, ganyan, abang-abang kayo. Tapos follow nyo rin yung mga travel content creator kasi talagang nag-share kami kapag may sale, paano makakatipid sa ganito. Hindi kami madamot sa ganun kasi that's our content eh. Tama. 'Di ba? Yes. Pero ibalik ko yung kanina, yung sinabi ko kapag may magta-chat sa atin tas itatanong or magtatanong talaga sila ng super daming tanong, okay lang naman siya pero as much as possible sana yung tanong is halata mong nagkonting research na. Kahit about something about lang ng konti dun sa pupuntahan. Kasi yung totally wala talagang idea. Parang ang hirap din sagutin for us dahil para kaming magtuturo talaga from scratch yung dating which is hindi na kaya ng oras namin. Unang-una hindi nga kami travel agency. Pangalawa, nagko-content at nagta-travel din tayo, may ginagawa rin tayo. So hindi namin kayang gumawa ng itinerary for each person na nagcha-chat. Kung ganun siguro yung gusto nyong mangyari, we suggest hanap na talaga kayo ng magandang tour agency. Tapos kung may budget naman kayo, pwede kasi hindi namin parang hindi naman natin sinasabi na huwag kayong magto-tour agency, dapat DIY lang para makatipid. Hindi. Kanya-kanya tayo ng preference sa pag-travel. Kami, DIY, lahat talaga kami nagre-research, nagbubook, naghahanap. Pero kung wala kayong time for that, hindi nyo forte mag-research, and you have the budget, go ahead with travel agencies. Diba? Para may din sila. Business nila yun eh. Di suportahan ang business. Tandaan nyo, you can't have it all. Na tipong mura, tapos may mag-aasikaso sa'yo. Diba? Grabe ka naman. Spoiled brat. Kung mura, equals DIY usually. So kung gusto nyo naman ng lahat may mag-aasikaso na for you, expect mas malaki yung budget na iaalat nyo for that. So yun. Okay. Meron pa, iba. Alam nyo guys just to be transparent, wala kaming listahan. Batuhan lang ng kwento, pati siguro tips about pati yun. Pati insights. Kaya wala kaming listahan. If ever may makalimutan kami, makikita nyo na lang pinost namin sa socials yun na, ito pa pala additional tip, ganyan. Kasi halos ang dami na natin na share about DIY. Ang hirap na rin i-collate nun eh. Minsan talaga, di ba, pag nag-uusap tayo, mag-flow lang. May makakalimutan ka, tapos maaalala mo siya sa next episode mo, papanggit, mga ganun. So yun nga, nasa flight tayo, di ba? Okay, so di lang flight may mga ship, mga ferry. So depende, ang dami. Ito yung gusto ko kasi sa DIY travel eh. Ang dami niyang possibilities. Parang Marvel lang, MCU, multiverse. Di ba? Ang dami niyang possibility, hindi ka matatay up sa isang gagawin. Kaya pwede kang, kung gusto mo mag-plane bus, mag-plane train, di ba? Yeah. Ang dami mong pwedeng gawin. So, ang medyo aagaw lang ng oras mo is research talaga. Diba? Nilalaanan talaga siya ng oras if magdi-DIY kayo, guys. Kaya, ulitin ko yung sinabi mo kanina, if ever magdi-DM kayo, tapos di kayo talaga nag-research, please lamang, kawawa naman kami. Kasi kami nagre-research, nag-google din kami ng oras para mag-research sa mga travel namin. Tapos, sabi natin, 3 kayo, 5 kayo, mag-message per month. Ano pa yun? Mababa pa yun compare sa mga travel content creator. So, ang hirap naman yun kung gagawan din namin kayo. Kaya nagkakaroon tayo ng mga free itinerary na lang eh. Kaya nagpo-post kami guys ng publicly, pinopost namin mga itineraries namin, naging budget namin. With that pa lang parang, generic siya. Parang for everyone yon, not tailor fit to one person. Pero magkaka-idea na kayo, ganun pala ang pwedeng magastos kapag 7 days sa ganito. Ganun pala yung mga pwedeng puntahan pag 5 days lang. Mga ganun, diba? So, from there, do your due diligence na to research after seeing those tips na, diba? Hindi siya pwedeng ihain or spoon feed lahat eh. Tama. Yun. Meron pa. DIY. Ayan, sa DIY, ayun lang naman. Tapos, syempre, pag nabuka ka na ng mga flight, ang susunod mo dyan is yung mga essentials. Yung mga essentials na kailangan mong gamitin. Like hotels. Ayan, hotels, accommodation, SIM card, kung activities. So, madalas, nabubuk namin dito kay Klook yan.
Okay? Or kay Agoda. Bakit naging si Agoda itong maliit na Violet mushroom? Violet. Violet ba si Agoda? Blue, violet. Blue ba? Mga ganon, di ba? So, Magkalaban. may mga booking sites na po dyan. Ngayon, kung bibigyan nyo kami ng credibility ko anong booking sites ang medyo approved, yung dalawa talaga ginagamit namin. Ano yan? Hats off kami dyan sa Working dalawa. hand in hand together. As DIY budget travelers, hindi kami nagsistick sa isang platform. Tinitingnan namin pareho yan. Kasi syempre, saan makakatipid? Saan mas maganda yung deal? Saan may free cancellation? May pay later na options? Mga ganyang bagay. So, we compare or we check each. Tapos, syempre, doon kami sa mas maganda yung deal for us. Kasi nga, DIY budget travelers, saan tayo? Sa makaka-budget. Yun, sa mas magandang deal. So, yun, nandun lahat ng ng pwede nyong i-book. Okay, from hotel, from activities, from SIM card, from ano pa ba? Travel insurance. So, halos nandyan na. Ngayon, di naman natin lilimit dyan. Marami pa. Pwede kayong mag-book directly sa hotel. May mga website yan. Okay? Pwede kayong mag-book ng ibang insurance sa GCash, sa Standard Insurance, sa AXA. Ang dami. Kaya, di ba nakikita yung ganda ng DIY travel? Kumbaga, wala siyang free mo magpili. Oo, wala siyang definite answer na ito lang dapat. Wala. Kumbaga, ikaw bahala. That's why siguro nahihirapan tayong sumagot. Lalo na kapag may specific na tanong. Kasi walang specific na sagot dun sa mga yon. Kunyari, ano pong best travel insurance? Example na lang yun. Ano pong best travel insurance? Ang masasabi ko lang, syempre, yung na-try natin na okay naman so far. Pero sa totoo lang, maraming travel insurance na baka mas bagay for you. Depende sa magiging anong pace nyo ng travel, anong budget nyo, ilang araw, ganyan. Magkakaiba pa rin tayo ng pwedeng kuhanin at the end of the day, just like hotels, activities. Siguro we can give mga sample na na-try namin. Pero yung mismong ibubook mo, hindi namin pwedeng spoon feed na dapat ito. Ganon. Ang hirap nga rin yung parang pag may nagtatanong, ano po yung best hotel? Isa pa yan. Ang hirap sagutin nyo kasi, for example, Japan, Tokyo, marami na tayong napuntahan na hotel. Okay? Di porket ito yung hotel for us sa pinakamaganda. For example, ano ba pinakamaganda for me? JR Hotel Mets Komagome. Kasi nga, ang preference natin doon, wala sa syudad masyado. Tapos maraming cherry blossom. Ang daming kainan sa paligid. Pwedeng kami, the best sa amin yun, pag na-try ng iba, hindi. Kasi gusto nila may party-party sa or maraming area. Shopping. So, hindi na yun. X na siya. Yun. So, iba-iba tayo ng preference. Kaya nga, maganda, tumingin din kayo sa mga, for example, travel content creator na nakapunta na doon. Ano ba yung ikaw as a traveler? Anong type of traveler ba siya? Baka makarelate ako. So, pwede ko sigurong i-reference yung kinuha niyang hotel or yung pinuntahan niya, ganyan. Diba? So, it comes back to research. At saka yung balik ko lang doon sa travel content creator. Ipaton mo din, ikaw doon sa content creator kung jive kayo. Ayun, exactly. Kung relate nga, relatable. For example, kung ikaw luxury ang gusto mo, malamang wag nyo kami follow, no? Kasi talagang budget traveler kami. Tapos ito pa, iba-iba pa yung definition natin sa budget traveler. Mali mo, for example, ang budget sa amin na hotel should be around 3 to 5K per night. Sa iba, mahal na yun. Sa iba naman, ang mura naman nga nun, budget nga yun. Alam mo yun, aalamin mo pa rin talaga. Hindi talaga siya, wala siyang definite or absolute answer. Yung iba naman, gusto capsule kasi sobrang mura. Kaya tayo, na-try na natin yun, magkahiwalay tayo, pangit naman. Hindi na natin siya, preference, diba? So, iba-iba tayo ng preference. So, ayan, take note niya kung kayo ay mag-research. Yan, no? Kung magpa-follow kayo. Basta kami, parang couple naman talaga tayo. Anong parang couple tayo? Hindi, kasi hindi tayo yung couple traveler na content creator May sarili-sarili tayong content May sarili-sarili tayong page at nagko-content tayo separately. Pero lumalabas tayo sa page or sa content ng isa't isa. Pero, parang gano'n na rin. Parang gano'n na rin. Sige, I don't know. Sige. Pero pati yung mga choices of foods namin, pati yung shopping. Sige nga, bigyan nga sila idea. Baka kasi yung iba first time pa lang dito makanood. Hindi man tayo masyado i-introduce kasi. We just post yung ginagawa natin Para lang magka-idea sila since, di ba binigay mong isang tip is dapat alamin nyo yung pina-follow yung travel content creator or yung nire-research yung tao kung makaka-relate ba kayo and then para ma-follow nyo siya. Sige, paano ba tayo makaka-relate? Okay? So, kami, pag nagbubuka kami ng hotel, is hindi na medyo ekis sa amin yung hostel.
Okay. Dati nag-hostel kami, nagka-capsule, pero right now, mas gusto namin yung tipong komportable na rin sa hotel pero hindi ganun kamahal. Ito ang pinaka-best example ko, guys, ha. Lagi ko 'to sinasabi sa iyo. Gusto ko yung hotel room, yung hotel na pag-isayan natin, mas maganda sa bahay natin kahit paano or same. Hindi pwedeng below nung room natin sa kwarto o dito sa bahay. Yun, magandang basis. Ganun kami, guys. Diba? So, tama naman. Kasi syempre, 'di ba? Ba't ka pa nag-hotel ng magbabayad na ganito kamahal, mas maganda pa pala magstay sa bahay. Ayun. Parang ganun yung Ayan. logic mo doon. So, ganun kami sa hotel, guys. At tapos, ang range nga namin is around 3,000 pesos to 5,000. Let's say, sa Japan na lang to, kasi doon kami madalas. Sa ibang bansa, mas mura pa eh. Mas mura. At ipapakita namin yan soon sa inyo kasi pupunta kami sa somewhere sa Southeast Asia. Ayaw pa sabihin. Sinabi mo na last episode yun eh. Ano ba yun? Basta, ayun, 3 to 5K sa hotel as budget couple traveler. Dalawa na yun. So, ibig sabihin nun, parang 1.5K per person yun. And then sa food naman, nagro-rotate kami ng mga grocery food. Yung mga nabibiling meal sa grocery, minsan nagsisale pa yun pag gabi sa Japan. Tapos bumibili lang kami ng food. Sa fast food, ma-fast food kami. And then, sabi ko nga rotation, 'di ba? Kumakain din kami ng medyo mahal pero once a day. Hindi siya yung 3 beses na mahal per day. Minsan pa hindi once a day. Parang, for example, kung ang trip natin is 18 days, mga 5 times on that trip. Kasi siguro kasi ilang beses na rin tayo sa Japan. Siguro kung una maiintindihan ko pa na baka everyday i-try nyo yung specialty food, which is okay lang, ganun talaga. Para sa Iloilo, ang dami natin try everyday, no? Diba? Yung sa Iloilo, kulang pa nga yun, ang dami pang hindi na-try, babalik na lang. Ang dami, shoutout pala sa mga nagko-comment dyan sa Iloilo namin na vlogs, pati sa Iloilo podcast. Ang dami yung insights, pati recommendations. Thank you so much for dropping by sa channel. Kinig pa kayo sa mga susunod kasi dami pa naming gala. Hindi pa tapos. Kala ko tapos na eh. Joke lang. Ayun, ano pa ba tayo? Sa activities, di rin kami masyado ma-theme parks. So, yan. If hindi kayo mahilig doon, tas mahilig lang kayo sa mga free parks, free museums, chill na cafe, food, yun kami. Ganun yung type naming travel ngayon. Medyo nasa slow pace na yun compared sa before namin. Kasi dati talaga, tuwing pupunta kami sa isang place, dapat may physical activity. Mga ganon. Pero never naging theme park. Tapos hindi lang sa physical activity. Talagang every hour may kailangan puntahan. Grabe yun. So, dati ganun kami. Na hindi na namin na-content yun. So, kasi hindi pa tayo content creator. Traveler pa lang. Traveler pa lang. So ngayon na content creator, makikita nyo halos slow pace. Tumanda na rin kasi. Nagkaedad na kasi, guys. Yun pa, if you're an aging traveler, ganyan, aging DIY budget traveler, follow nyo kami kasi sakto shake hands. Sakto yung itinerary pa sa ating mga tuhod. Oo, kasi nga, hindi na kami masyadong, yung susuyudin yung sa isang araw, susuyudin yung mga maraming lugar, tapos talagang paguran para ma-check. Dati, yes. Ngayon hindi na. Mas marami kaming upo lang sa park. O kaya, balik na tayo, 5 p.m. na, balik na tayo hotel, tutulog na. Di na lalabas. For dinner, baka nag-take out na lang, mga ganun. Pero nag-ano din kami, nag-activities pa rin kami. Yes. Tapos minsan nag-team park. Depende. Pero hindi team park na mga Disneyland. Tsaka pag nag-activity tayo, most likely, yun lang yung gagawin for that day. Sa next day naman, ibang activity na uli or ibang place na ulit yung pupuntahan. Parang hindi na namin siya sinisiksik sa isang araw lahat-lahat. Ganon. Yun na yung namin. Pace sa pagdi-DIY travel. Tapos pag nag-team park tayo, usually walang tao. Kasi hindi sikat. Oo, ganun. Oo, mahilig din kami guys pumunta sa mga medyo hindi kilalang theme park. Tapos, tatapat pa namin sa weekday. Yung, makikita mo kasi sa Google, yung araw na pinaka-konting tao, itatapat pa namin doon. Ganun kami. So, medyo introvert. Kung kayo medyo introvert, pwede nyo kaming i-pattern sa travel. Introvert din kami parehas, so baka makarelate kayo. Yun. Ano pa ba? So, pag shopping, hindi kami ganong kagastos sa shopping. So, usually, kung hindi pampasalubong, panggamit sa bahay, yun. Pagkain halos. Hindi kayo mahilig sa gamit. So, na pinapangpasalubong pati hinohoard. Usually, binibili namin is pagkain. Yung maubos. Yung ko-consume talaga. Mga skincare, ganyan, konti. Pagkain, yun din yung pasalubong, pagkain. No? O kaya minsan yung mga condiments.
Nga eh. Oh, Ginawa ang kape. grocery. Coffee ba yun? Kaya mahilig kami tumambay sa mga grocery Ayun, isa sa pa Japan. yun. Hindi lang sa Japan, actually sa ibang bansa din. Oo, Parang ganun. wala yata tayong pinuntahan na bansa na hindi tayo nag-grocery. Mm. Gusto natin yun, tinitingnan natin yung mga basic na pagkain doon everyday. Ano ba yung mga kape dito? Ano ba yung ginagamit nilang, ano ba kinakain lang tinapay? Mga ganon. Even sa Thailand, no? Doon natin na-discover yung mega ba yun? Ano ba tawag doon sa... Mega chef na Mega patis. chef na patis. Ay, grabe. Sobrang Adik kami sarap. Grabe. Kumbaga, upgraded patis. Di ko alam ba ito sarap ng patis nila, no? So, ayun. Katulad no, no? Mga ganong bagay. Maliliit na bagay na kinakatuwa namin kapag nagta-travel. So, that's our pace. That's what we are. Ganun kami mag-DIY. At saka ito pa isa. Balik tayo sa DIY, no? Pag DIY kasi, very flexible. So, yung sinabi ko kanina na itong araw na to, isa lang yung gagawin. Dahil nga flexible ka, pwedeng, sige, idagdag pa natin to. O kaya naman, ay, pagod na ako, i-move na natin to bukas, yung isang gagawin. Yun yung isang charm ng DIY traveling. Ito ang problem ng tour packages. If ever merong itinerary for day 2, for example, day 2, ito yung mga pupuntahan nyo. May kotse naman kayo dyan usually. Or bus. Or bus. Hindi ka pwedeng hindi sumama sa kanila. Ang alam ko, sa pagkaalam ko, maliban kung self-guided tour yan. Pero pag mga tour packages, kailangan mo kasi yung visa nyo is for tour eh. Kumbaga, sagot ka nung tour agency na yon. If ever na umalis ka, for example, day 2, sabi mo hindi ka sasama, tapos nag-TNT siya. Oo nga. Yari yung tour packages. Kaya parang kailangan talaga tight kayo doon. Yun pa yung isang di namin bet with tour agency. But, eto guys trivia. Kumukuha kami ng mga guided tour. Self-guided tours. Na usually nabubuk namin sa Klook. Use our codes. Kaya kami nagbubuk nun kasi kahit na nagdi-DIY kami, for one activity, binubuk namin siya para hindi na tayo magko-commute. Tapos mache-check na yung iba-ibang places na isa lang yung sinasakyan mo. Yun yung reason. So yun, if you are into self-guided tours also, we're that kind of traveler as well. Yung self-guided tours, guys, ibig sabihin nun, may kotse kayo, marami kayong kasama doon, pupunta kayo doon sa lugar. Pag napunta na kayo doon sa lugar, usually may flag pa rin na tapos sabay-sabay kayo maglalakad. May ibang ganon. May iba naman na para pabayaan na kayo dyan. After nyo mag-flag, siguro mga 10 minutes, konting introduction lang siya, then free time mo na yung isang oras, 2 oras. Tapos babalik kayo sa gantong oras. Huwag kayong magpapalit. Kasi iwanan ka. Nangiiwan daw sila. Nangiiwan talaga. So, ingat kayo. So, isa yun sa kagandahan. Gusto mo mapuntahan, 6. Ikaw, kung gusto mo talaga parang hectic, 6 agad mapupunta mo sa isang araw. Self-guided tours, guys. Grabe. And syempre, pag magbubook kayo, use our Klook codes. Jami, may Klook and Soral Klook. Kapag ka naman hotels and other, may activities na rin sa Agoda. Basta check nyo lagi pareho. Sa Agoda naman, meron akong code. Jami, may Agoda. Use it din. Madami pa dyan. Actually, medyo bitin pa nga itong episode na to. Sabi sa'yo, hindi natin masasabi lahat. Tapos lalo na wala man tayong script. Wala man nakasulat. Oo. Kumbaga talagang based lang sa utak natin kung paano mag-DIY. And kaya nga, ang naging natin sa kanila, parang pinaka-advice, i-follow tayo eh. Yeah, i-follow tsaka research. Kasi halos, nakapunta kami sa Japan, Thailand, Taiwan, at least may mga itinerary kami doon na maaari nyo tingnan kung pasok ba sa taste nyo. Yeah. Tapos yung budget ba is pasok din sa budget. So kaya open book naman kami doon, may kita yung magkano yung nagastos namin. Kung may mga na-sponsor man kami, like hotel, ang ginagawa ko is pinapakita ko yung tunay na amount. Na kunyari walang sponsorship. Kasi para maalam nyo. Kasi ang hirap kasi, for example, puro sponsored yung post mo, tapos sasabihin mo sa public, nakamura ako. Ikaw hindi nakamura, pero yung manonood sa'yo, hindi yung makakamura. Mamumura ka, no? Hindi naman lahat nasa sponsoran. So, yun. Okay. Gets. Marami pa talaga, guys, pero ikakat na namin dito kasi 30 minutes na. Oo nga eh. Naglilimit kami, guys eh. Ganun ang podcast eh. Thank you for listening. Thank you for dropping by sa aking channel, sa aming channel. See you again next time. Marami pa kaming i-share na mga anything tungkol sa travel, pati travel vlogs mismo. Bitin to, sobra. Konti pa lang to sa mga gusto naming sabihin about DIY. Siguro magka-part 2, di ba? Pwede mag-part 2. Kung marami kayong comment dyan, gagawa tayo ng part 2. Kaya mag-comment kayo na madami. Thank you. Bye! Bye-bye.